mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin nila sa atin ay mga walang alam. Sila lang ang matalino. Sila lang ang may dignidad. Sila lang ang may alam sa batas. Yun ang mentalidad niyan. Sina De Lima, sina Leni Robredo, yan, di ba? Sina Contreras, sina Falsis. Yan ang iniisip nila. Kayong lahat, wala kayong alam. Kami lang ang magaling. Obvious naman eh. Anong plano niya na? Ito gusto kasi nila matuloy yung impeachment. Di ba dilawan? Kasi nawala sila sa picture. Mga dilawan, nag-umpisang mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, di ba? Hindi yan ang kandidato ng mga dilawan. Populist president yan. Mahal ng masa. Ayaw nila. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Anyway, eto kahapon nga, ibinalik sa Kamara yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara dahil gusto nilang magkaroon ng klarifikasyon ang Kamara tungkol sa mga sinasabing constitutional infirmities o mga depekto. Hindi ko po sinasabi na yung mga congressmen, yung mga members ng House ang may depekto. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po ay yung articles. Yun nga po ang sinasabi natin, kaya lagi nating inuulit-ulit yung mga nagsasabing dapat nang isulong yung impeachment dahil sa konstitusyon, sabi ng konstitusyon, di ba, sabi ng ang mga nagpapahayag niyan ay mga profesor daw ng batas sa University of the Philippines, yung Ateneo, School of Management de La Salle, di ba, yung mga elitistang mga eskwela. Sundin daw ang konstitusyon, nasa saligang batas daw, dapat yon ang sundin. Pero sila ay tahimik doon sa GAA, yung mga insertions. Di ba, unconstitutional din yun, kung totoo. Yung ang budget ay pinakamalaki ay DPWH at hindi Department of Education. Hindi ba labag din sa saligang batas yun? Nagsalita ba kayo? Wale! Di ba? Tahimik. Yung kay Pangulong Duterte, di ba labag din sa konstitusyon yun? Nagsalita ba kayo? Wale! Yung ginagawa ng Quadcom, violation of the right to remain silent, the violation of the right to counsel, violation against of the right against self-incrimination. Nagsalita ba kayo? Wale! Tahimik. Nagsasabi yung constitutional. Kayo, yung si Attorney Cayosa, Attorney Mel Santa Maria, yung si Attorney Tamase. You are grocery cart constitutionalists. Para kayong nag-grocery, pinipili nyo lang yung gusto nyo. Yung ayaw nyo, iniiwanan nyo. Pag unconstitutional, lahat unconstitutional. Yung akap. Di ba? Constitutional ba yun? Ba't wala kayong marinig sa inyo? Yung sinabi na ni Congressman Chanco na nakatali yung pagpirma sa impeachment doon sa pag-release ng mga pondo ng congressman. Hindi ba kung totoo ay bribery yun? May sinabi ba kayo? Wala rin! Tahimik. Kayo naman alam nyo kung bakit? Kasi etong mga to ay mga dilawan. Obvious naman Anong plano niya na? Ito gusto kasi nila matuloy yung impeachment. Di ba dilawan? Kasi nawala sila sa picture. Mga dilawan, nag-umpisang mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, di ba? Hindi yan ang kandidato ng mga dilawan. Populist president yan. Mahal ng masa. Ayaw nila. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin nila sa atin ay mga walang alam. Sila lang ang matalino. Sila lang ang may dignidad. Sila lang ang may alam sa batas. Yun ang mentalidad niyan. Sina De Lima, sina Leni Robredo, yan, di ba? Sina Contreras, sina Falsis. Yan ang iniisip nila. Kayong lahat, wala kayong alam. Kami lang ang magaling. Nasopla sila nung nanalo si Erap. Di ba? Pinatanggal nila. Pumasok si GMA. Akala nila mamamanipulate nila si GMA. Napakatalino ni GMA. Hindi nila mamanipulate. Hindi nila kayang gawing puppet si
President Gloria Macapagal Arroyo kasi matalino, may sariling isip. Mas matalino sa kanila kasi hindi naman sila masyadong matalino. Opo. Akala nyo lang matalino eh. Yan ang tinatawag ng mga pseudo-intellectuals. Okay. Hindi nila makontrol si GMA. Anong ginawa nila? Ilang kudeta ang kanilang pinagtangkahang gawin laban kay GMA. Tigasin si GMA. Hindi sila umubra. Nag-resign pa en masse. Yung mga gabinete niya, di ba? Yung Hayat 10. Di ba? Sino ba yun? Yung dating galing sa The Firm, sina Dinky Soliman. Di ba? Nag-resign ng dami. Then they called on her to resign. Yung Hayat 10. Hindi Hayat 10 yun, Hayop 10 yun eh. Grabe. Tawag yung iba. Sorry. Wala rin nangyari. Hindi ninyo pinag-resign. Yung Hello Garci. Akala nyo, mapapatumban nyo na si GMA. Hindi nyo pa rin napag-resign. Marunong mag-sorry eh. Oo. Yun ang tama. Yun ang tao. Pag mali, nagsosorry. Nagsosorry, okay. Tinry nyo pa na sabihin kay Noli De Castro, kaming bahala sa iyo, ikaw magiging Vice President. Sumama ka lang sa amin. Ayaw ni Noli, loyal si Noli. Loyal si Noli De Castro. Saludo ako dyan. Kinauusap pa nila sa Hong Kong. Huwag nilang sabihin hindi. First hand ang information ko. Ano nangyari sa inyo? Kamote. Then, after that, nanalo si Noy Noy. Di namamayagpag na naman sila. Nasopla sila. Naging unang-una, nasira na naman sila kasi one of the worst presidents ever. Actually, the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon. Nangamote kayo, yung kandidato nyong dilawan, na karanggo nyo, na holier than thou, Pariseo, si Marojas, Olats, kay Duterte. Di nangamote na naman kayo, di ba? Grabe yung history mo, ha? Then, nangamote na naman kayo kay Bongbong, pero ang ginawa nyo sa tagal nang wala kayo sa poder, kino-op nyo, mahina ang leadership ni Pangulong Marcos. Madaling mauto at may mga tao doon na desperado na makipag-alyansa kahit kanino na lang kasi nabubuking na sila ng taong bayan kaya bagsak ang approval rating nila. Nagplano sila. Paano kami sisingit dito? Yun nga ang pinlano nila. Kita mo, unang-una, nakipag-alyansa yung House leadership, pati ba naman yung mga komunista na mapupuksa na sana kung tinuloy-tuloy lang nila yung policies ng Duterte administration. The oldest communist insurgency in the world. Mahigit 50 taon na. Lahat ng communist insurgencies wala na. Kamote na. Ito lang natitira kahit nga sa China. Yung communism, salita na lang. Kahit sa Russia. Wala na. Market economy na yan. Salita na lang yan. Dito, pinipilit pa rin nila yung Marxism, Leninism. Ay, nako. Leninism nila, parang bulating sumasayaw. Leninism nila, diba? Pero eto, pinlano nila tong impeachment. Anyway, ikikwento natin yan kung ano sa analysis. Ito, napakaganda nitong analysis ni Ginoong Rob Rances na agree ako rito. At tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Yes Yes Show.